Masipag na katiwala si Dante. Masunurin at magaling makisama. Kaya naman siya ang favorite ng amo niyang si Lance. Lalong-lalo na ng misis ni Lance na si Hana. Matagal na siyang naninilbihan sa mag-asawa. Kaya naman tanging siya ang pinagkakatiwalaan ng mga ito. Sa katunayan, pinatira siya ng mag-asawa sa kubo na katabi ng bahay nila. Kasabay na nila itong kumakain at talagang parang pamilya na ang turing sa kanya. Alam ni Dante ang mga kalokohan ng lalaking amo. Mahilig kasi ito sa babae at minsan sinasama siya nito pag may gagawing kalokohan. Hanggang sa isang gabi ay kinatok na siya ng tukso na hinding-hindi niya mapagsasarhan. Hoy Dante, gumising ka na nga. Pinapatawag ka na ni Sir Lance. Nagising si Dante sa boses ng isang katulong na gumigising sa kanya. Agad siyang bumangon. Tinanghali na siya ng gising dahil nalasing siya nang mag-inuman sila ng amo niyang lalaki. Mirna? Anong oras na ba't pinapupuntahan na ako ni Sir Lance dito? Tanong ko sa sexy naming katulong. Dahil bagong gising ay buhay na buhay ang alaga ko. At mas lalo pang nabuhay yun nang makita ko si Mirna. 6:30 na. Meron atang iuutos sa'yo. Tuloy daw ay mag-almusal muna kayo. Bakit? Wala ka bang phone at hindi mo alam kung anong oras na? Masungit na wika niya sa akin. Ang sungit talaga nito. Akala mo, siya ang amo kung magsalita. Mas mahinahon pang magsalita sa kanya si Ma'am Hana. O sige, susunod na ako. Sagot ko na lang at mabilis nagsuot ng t-shirt saka lumabas ng kubo. Ngunit pagdating niya sa kusina ay si Mirna lang ang naabutan niya. Oh, akala ko ba sabay kaming mag-aalmusal ni Sir Lance? Tanong ko sa dalagang katulong. Umalis na nawalan ng ganang kumain. Maiksing sagot nito, pagkatapos ay tinalikuran siya. Pero bago ito nakatalikod, ay hindi nakaligtas sa paningin niya ang cleavage nito pati ang matambok na pangupo. Nakasuot kasi ito ng fit na leggings. Naka-fit na blouse din ito na sobrang baba ng neckline. Mukhang hindi katulong ang itsura. Nagkibit balikat na lang siya at nagsimula ng kumain ng umagahan. Nang matapos ay lumabas na siya. Pero bago siya makalabas ng bahay, may narinig siyang nagtatalo. Galing yun sa kwarto ng mag-asawa kaya alam niyang nag-aaway na naman ang mga ito. Selosa kasi si Ma'am Hana. At si Sir Lance naman ay babaero kaya may dahilan naman ng ginang para magselos. Minsan gusto niya nang magsabi sa among babae. Ngunit ayaw niyang mawalan ng trabaho kaya naman pinapanatili na lang niyang tikom ang bibig. Ayaw niyang mawalan ng tirahan dahil mula Nueva Ecija, Cebu pa ang uuwian niya. Sobra ka na, Lance. Siguro may babae ka na naman, no? Kaya palagi kang umaalis. Umiiyak si Hana kaya napasilip si Dante. Ano bang sinasabi mo, Hana? Tamang hinala ka lang. Talaga namang lagi akong umaalis dahil sa biyahe. Lalo na at anihan ngayon. Masyado kasing madumi ang isip mo. Sagot ni Sir Lance. Alam kong tama ako. Gusto mo tanungin ko si Dante? Pero alam ko namang hindi magsasabi ng totoo yun. Magsama-sama kayong lahat. Nagulat si Dante nang makitang akmang sasaktan ng among lalaki si Hana. Pero nakapagtimpi pa rin ang among lalaki kaya nakahinga siya ng maluwag. Bago pa siya makita ng mag-asawa ay lumabas na siya. Hanggang sa ilang saglit lang, lumabas na ang amo niyang lalaki. Oh, andyan ka pala Dante. Narinig mo ba ang away namin ng Ma'am Hana mo? Bad trip talaga. Tanong sa akin ni Sir Lance. Halata sa muka ang pagkaasar. Hindi po sir. Pagsisinungaling naman niya.
Sir, meron ka daw ipapahanap sa akin? Tanong pa niya sa amo. Wala na, nakita ko na. Sige, aalis na ako. Ikaw nang bahala dito, Dante. Pagpasensyahan mo na lang ang mamhana mo kung mainit ang ulo sa'yo. Bilin nito, pagkatapos ay tumingin kay Mirna at nginitian ito. Todo pakyut naman ang katulong. Tumango na lamang si Dante at tinanaw si Lance na mabilis pinaharurot ang sasakyan. Alam naman niya na trabaho lang ang talagang aasikasuhin nito ng araw na yun. Dahil wala naman itong babaeng pinupuntahan. Mga 1 buwan na siguro itong walang babae sa labas. Noong una, ang akala niya ay nagbago na ito. Pero nalaman na lang niya na ang katulong nilang si Mirna pala ang bago nitong kinababaliwan. Kaya pala kung umasta ang dalaga ay kala mo siya ang amo. Hindi niya naman masisisi si Sir Lance dahil makinis, sexy at maganda ang dalaga. Ang alam niya ay nasa 19 years old pa lang ito. Pero sa liit nito ay parang high school pa lang ito. Kaya nga baliw na baliw ang 47 years old niyang amo. Sariwang-sariwa. Ilang minuto pa ay narinig na ni Dante ang pagsusungit ni Ma'am Hana. Nang makita niya itong palabas, ay magtatago sana siya pero nakita siya nito. Dante, umalis na ba ang magaling mong amo? Opo ma'am. Sagot niya saka napayuko. Halika muna, mag-usap muna tayo. Tawag nito kay Dante. Mabilis namang sumunod si Dante sa amo. Sa isip ni Dante, maganda naman si Ma'am Hana. Ngunit bakit nagagawa pang lokohin ng among lalaki? Napapailing na lang siya. Kahit gaano talaga kaganda, hindi magiging sapat yun sa taong hindi marunong makontento. Sino ang babae ng sir mo? Magsabi ka ng totoo sa akin. Hindi ko naman ipapaalam sa sir mo na sa'yo ko nalaman. Totoo nga bang may babae siya? Pangungulit kay Dante ng amo niyang babae. Ma'am, wala po akong alam sa ginagawa ni sir. Katiwala lang po ako dito, ma'am. Mabilis na sagot ni Dante. Hay nako, kaya favorite ka ni Lance eh. Napaka-loyal mo sa kanya. Alam mo Dante, sana katulad mo rin yung amo mo. Loyal din para hindi ako nagdurusa. Awang-awa si Dante kay Hana. Lalo na't umiiyak ito sa kanyang harapan. Pero wala siyang magagawa dahil ayaw niyang madamay. Ngunit ano nga bang magagawa niya? Ayaw niyang maapektuhan ang kinabubuhay niya. Ilang taon na siya sa mga Santos at sayang naman kung matatanggal siya sa trabaho. Ngayon pa na mag-6 na taon na siya sa pagiging pahinante sa mga ito. Hindi nga lang pahinante dahil katiwala na sa kanila. Nag-umpisa lang kasi ako sa kanila bilang isang pahinante. Pasensya na po talaga ma'am. Dinukot ni Dante ang kanyang panyo sa bulsa bago inabot kay Hana. Napatitig muna ito sa panyo at kalaunan ay tinanggap din. Akala nga ni Dante ay mapapahiya siya sa amo niyang babae. May kasungitan kasi talaga ito at palaging wala sa mood. Salamat Dante. Siguro naman naiintindihan mo ko kung bakit ako ganoon sa sir mo. Oo naman po ma'am. Asawa nga po ng kapatid ko ubod ng babaero. Kaya ayun, iniwan niya at bumalik na sa Cebu. Ako na lang ang naiwan dito. Mabuti nga po at pinatira niyo ako dito eh. Sagot naman ni Dante. Mahal ko ang sir mo. Hindi ko siya kayang iwan. Hindi na kumibo si Dante. Aalis na sana siya pero pinigilan siya ni Hana. Pwede bang dito ka muna Dante? Wala naman akong makausap na iba. Nagsasawa na akong magsabi sa mga katulong dahil feeling ko hindi nila ako naiintindihan. Kaya ikaw na lang ang dumamay sa akin, please. Sana naman maging kaibigan kita ngayon. Hindi na nagsalita pa si Dante at pinakinggan ang mga hinaing ng amo. Sa mga narinig niya sa among babae ay naawa siya dito.
Naiintindihan niya ito pero ayaw talaga niyang makisali sa problema ng mag-asawa. Kinahapunan, nang dumating si Sir Lance, ay walang kibuan ng mag-asawa sa hapagkainan. Nang matapos kumain ay mabilis akong pumunta sa kubo para magpahinga na. Maaga na naman kasi ang gising niya bukas. Wala ring dahilan para magpuyat siya dahil wala naman siyang jowa. Matagal nang walang rumuromansa kay Dante. At matagal nang hindi active ang buhay kama niya simula nang umalis ang ex niya na dating katulong ng mag-asawa. Pero sa hindi malamang dahilan, hindi makatulog si Dante kaya tumambay siya sa labas ng kubo at nagyosi. Nang maubos ang yosi, ay nakaramdam siya ng pamimigat ng pantog. Kaya pumunta siya ng CR sa likod ng malaking bahay. Gustuhin man niyang sa puno ng mangga umihi ay bawal naman. Magagalit kasi ang amo niyang babae. Habang umiihi, ay may narinig siyang mahihinang halinghing kaya binilisan niya ang pag-ihi. Alam na alam niya kung ano ang ingay na yun. Nang matapos umihi ay babalik na sana siya sa kubo. Dahil ayaw niyang makaistorbo sa dalawang tao na gumagawa ng milagro. Sir Lance, ganyan nga. Malanding daing ni Myrna. Napahinto siya dahil sa nakakaakit na boses ng dalaga. Myrna, akin lang to ha. Huwag mong ipapagamit sa iba. Humihingal na wika ng amo niyang lalaki. Sa mga narinig, ay hindi maiwasan ni Dante na makaramdam ng pag-iinit ng katawan. Alam niya kung nasaan ang dalawa kaya pasimple siyang nagtungo sa kinaroroonan ng dalawa. Napakagatlabi siya sa itsura ng mga ito na mukhang may sariling mundo na. Nakanganga si Myrna habang gigil na gigil si Sir Lance. Napakadali lang para sa amo na gawin ang gusto sa dalaga dahil sa sobrang liit ng katawan nito. Dahil sa nasasaksihan, hindi niya napigilang sumabay sa dalawa. Nang matapos siya ay maingat siyang bumalik sa kubo at iniwan ang dalawang patuloy pa rin sa pagtatampisaw. Kinabukasan ay maaga na naman ang gising niya. Ganoon pa rin ang dati niyang routine. Good morning, sir. Bati ni Dante nang makitang palabas ang amo niyang lalaki. Aalis na ako, Dante. Siya nga pala, 2 araw akong mawawala kaya bahala ka na dito. Mukhang nagmamadali kaya ngiti na lamang ang naiganti niya. Agad na pumasok si Dante sa loob ng bahay upang kumain. Dinatnan niya si Hana na tahimik lang sa pagkakape kaya nginitian niya ito. Kain po tayo, ma'am. Alok ni Dante. Ayokong kumain. Tanggi naman ni Hana pagkatapos ay nginitian siya. Pinagmasdan ni Dante ang ginang habang kumakain. Pasulyap-sulyap din sa kanya ang amo. Nang matapos kumain ay nagsalita ito. Huwag ka munang umalis, Dante. Utos ni Hana na agad naman niyang sinunod. Wala namang gagawin kaya magpahinga ka lang. Tumango lamang si Dante kay Hana. Masarap ba yung kinain mo? Tanong ng amo sa kanya. Opo, masarap. Ang dami ko nga pong nakain. Sagot naman ni Dante. Talaga? Ako ang nagluto niyan. Nakangiting wika ni Hana. Bakit po kayo ang nagluto, Ma'am Hana? Asan si Myrna? Nagtataka niyang tanong. Hana na lang, Dante. Hindi naman nalalayo ang edad natin sa isa't isa. Wika ni Hana sa kanya. Sige, Hana. Nauutal pa si Dante habang nakatitig kay Hana. Asan po si Myrna? Muling tanong niya sa amo. Siguro may gusto ka kay Myrna, no? Kaya hanap ka ng hanap. Nakataas ang kilay nito. Naku, hindi po, ma'am. Sinabi niyo kasi na kayo ang nagluto kaya nagtataka ako kung nasan si Myrna. Depensa niya sa amo. Nagpaalam na mawawala daw ng 2 araw. Sa Lunes na daw ng hapon ang balik niya. Ganun po ba? Saan daw po siya pupunta? Tanong ko ulit.
Hindi ko na tinanong eh. Emergency daw. Napaisip si Dante. 2 days ding mawawala si Sir. Siguradong magkasama na naman yung dalawa na yun at magpapakaligaya na naman. Grabe, walang kaalam-alam si Ma'am Hana na nasa loob ng bahay niya ang hinahanap niyang babae ng asawa. Sige po ma'am. May gagawin pa po ako sa labas. Paalam niya sa ginang. Lumabas na si Dante ng bahay para linisin ng garahe. Weekly kasi ay nililinis niya yun. Dahil pinagpawisan siya ay tinanggal niya ang damit niya. Lumitaw ang maputi at matipuno niyang katawan. Kahit katiwala siya ay malinis at maalaga siya sa katawan. Ngunit ilang sandali lang ay tinawag na naman siya ng among babae. Dante, sigaw ni Ma'am Hana. Nandyan na po ma'am. Mabilis siyang pumasok at nakalimutang magsuot ng damit. Bakit po ma'am? Hindi talaga niya maiwasang gumalang dahil amo nga niya ito. Nais lang niyang iayon ang sarili niya sa kung ano lang ang dapat. Nang makita siya ng amo ay saglit itong natulala. Hindi naman ako matanda para ipo mo pa. Wika ng ginang sa kanya. Pakiayos naman itong faucet sa banyo. Kanina kasi okay pa. Pero ayan, biglang ayaw nang mabuksan. Maya-maya ay utos sa kanya ni Hana. Maging siya ay natulala rin sa itsura ng amo. Nakatapis lang kasi ito ng tuwalya at tumutulo ang tubig sa buhok. Sige po ma'am, nauutal niyang wika. Sandali lang po, magdadamit lang po ako. Tatalikod na sana siya nang pigilan siya ni Ma'am Hana. Sabi ko naman sa'yo Dante, huwag mo na akong pinupo. Tsaka mamaya ka na magsuot ng damit. Ayusin mo muna yan para matapos ko na yung pagligo ko. Namumungay ang mga mata ni Hana. Habang ginagawa niya yung faucet, ay lumapit ito sa kanya. Biglang nagpanik ang utak ni Dante. Nakatayo kasi ito at parang may masisilip siya na hindi dapat. Sobrang iksi kasi ng gamit nitong towel. Kahit baliwalain niya ay kusang naaabot ng paningin niya ang makinis na hita ng ginang. Iniiwasan niyang lumingon sa amo dahil baka iba na ang makita niya. Pinagpawisan tuloy siya ng husto. Matagal pa ba Dante? Parang nangaakit ang boses ng ginang. Malapit na po ma'am. Sagot naman niya na hindi lumilingon. Pinipilit mag-focus sa ginagawa. Ayan, tapos na po ma'am. Sa wakas ay naayos niya ang faucet. Tatayo na sana siya at aalis nang pigilan siya ng amo. Hinawakan siya nito sa braso niya. Bakit parang ninenervyos ka Dante? May problema ba? Nakangiting tanong sa kanya ng amo. Wala po ma'am. Sagot niya na hindi pa rin lumilingon kay Hana. Kung wala, bakit hindi mo ko matingnan? Hindi na sumagot si Dante sa tanong ni Hana. Naiilang talaga siya, ngunit pinipigil niya ang kanyang sarili. Saglit na namayani ang katahimikan. Napapitlag si Daniel nang maramdamang nakalapit na pala sa kanya ang ginang. Hinawakan nito ang baba niya habang nakadikit ang katawan nito sa braso niya. Salamat Dante. Wika ni Hana pagkatapos ay ngumiti ng nakakaakit. Babalik na ako sa trabaho Hana. Paalam niya bago dire-diretsyong lumabas sa bahay at nag-standby sa garahe. Naramdaman ni Dante na may gustong kumawala sa kanya dahil sa ipinapakitang motibo ni Hana. Ngunit ayaw pa rin niyang pansinin yun, kaya patuloy lamang siya sa pagmamaang-maangan. Ayaw niyang gawing komplikado ang kanyang buhay. Kaya nais ni Dante na maging mabait at gampanan lamang ang trabaho niya sa mga santos. Dante, halika at sabayan mo na akong kumain. Tawag sa kanya ni Hana. 6:00 na at katatapos lang niyang maligo. Sige po ma'am.
Maiksing sagot ni Dante. Sa hapagkainan ay nakikipagkwentuhan sa kanya si Hana, na dati naman ay hindi nito ginagawa. Kapag wala kasi ang Sir Lance niya, hindi siya sumasabay na kumain sa among babae dahil naiilang siya dito. Naging masaya ang araw ni Dante. Natutuwa lang siya na para bang mas nagiging okay na ang amo niyang babae kesa nun. Hindi na rin ito masyadong stress. Kulang lang siguro talaga ito sa kausap na kaibigan kaya palaging stress. Ngunit ngayong kahit papaano ay nakakausap nito si Dante, nakakalimot na ito sa ibang problema. Sa isip ni Dante, okay na rin na maging maayos ang turing ni Hana sa kanya. Mas makakakilo siya ng maayos sa trabaho na hindi tulad nun. Palagi kasi siyang pinag-iinitan ni Hana nun. Dahil sa pagiging close nila ni Hana ay mukhang nasisihan nga ang amo niya. Nakakalimutan nito ang mga pambababae ng asawa nito. Habang si Dante naman ay natutuwa kahit papano na naiwawaksi niya sa isipan ni Hana ang masasakit na dinaranas nito. Niwala na ngang pakialam si Hana kahit mawala ng ilang araw ang asawa. Dati kasi ay sobrang sungit nito pag nawawala ng ilang araw ang asawa. Lunes ng tanghali ay dumating si Sir Lance. Masayang masaya ito. Mukhang hindi napagod sa pinuntahan. Naninibago lang siya dahil tahimik sa kabahayan. Dati kasi pag umuwi si Sir Lance, meron agad away na mangyayari. Pero walang ganong naganap. Tahimik lang si Hana at parang walang pakialam sa asawa. Pagsapit ng hapon ay siya namang dating ni Myrna. Kita ko pa nga ang simpleng ngitian nila ng amo kong lalaki. Nang napalingon pa sa akin si Myrna ay inirapan pa ako nito. Napailing na lang ako. Nasasayangan ako sa dalagang katulong dahil sinasayang niya ang ganda at kabataan niya sa panandaliang ligaya. Ganoon pa rin naman ang sistema. Madalang nang magpansinan ng mag-asawa at ang tanging nagbago lang ay hindi na inaaway ni Hana si Sir Lance. Nagsawa na siguro ito na palaging galit. At siguro, dahil na rin sila na ng amo ang laging magkausap. Sa kanya natuon ang pansin ng ginang. Masaya naman siya na napapasaya niya ang amo. Ang iniiwasan lang niya ay patulan ng amo niya dahil malaki ang respeto niya rito. Kaya nga kahit may nararamdaman siya sa among babae, ay pigil na pigil siya at hindi niya yun ipinapahalata. Isang araw ay bigla na lang nagpaalam si Myrna. Hihinto na daw ito sa trabaho dahil nabuntis daw ng boyfriend. Siyempre pumayag si Hana dahil wala naman itong kaalam-alam na ang asawa nito ang bubuntis sa katulong. Pinahatid pa ni Sir Lance ang babae sa bagong titirhan nito na ang amo niyang lalaki ang naghanap. Myrna, si Sir Lance ba ang ama niyan? Maya-maya ay hindi niya napigilang tanungin ito. Sinamaan naman siya ng tingin ng babae. Siyempre, sino pa nga ba? Siya lang naman ang umaasawa sa akin. Walang pakundangang sabi nito. Hindi na ako kumibo at inihatid na lang ito. Pagkarating ko galing sa paghatid kay Myrna ay siya namang alis ni Sir Lance. Hindi na siya nagtaka dahil alam niya na kung saan ito pupunta. Bakit kaya hindi na lang siya ang naghatid? Wala namang ibang makakapansin dahil hindi naman na siya kinukulit ni Ma'am Hana. Ngayon lang nabaliw si Sir Lance sa isang babae dahil nagawa pa niya itong buntisin at ibahay. Kinagabihan 8:00 ng gabi, papasok na sana siya sa kubo para matulog nang tawagin siya ng among babae. Dante, matutulog ka na ba? Tanong ni Hana sa kanya. Bakit po, ma'am? Tanong niya sa amo. Ma'am na naman, Dante. Sabi ko na nga sa'yo na Hana na lang ang itawag mo sa akin. Siya nga pala, pwede bang samahan mo ko dito? Naboboard kasi ako. Wala akong kasama sa bahay. Pakiusap sa kanya ni Hana. Tumango lang siya
at takmang lalabas na sana siya sa kubo nang pigilan siya nito. Wait, Dante. Diyan na lang pala tayo sa labas ng kubo. Mukha kasing mas presko dyan. Hindi na siya nakatanggi at hinayaan na lang ang amo. Nagulat pa siya nang pagbalik ni Hana ay may dala itong alak. Iinom ka? Tanong niya sa misis. Oo, pamparelax lang. Tsaka ano ka ba? Tayo ang iinom nito. Nahihiya namang tumanggi ang binata kay Hana kaya umuo na lang ito. Habang umiinom ay kwento ito ng kwento. Siyempre, nagsasalita din naman si Dante pero mas madaldal si Hana. Lalo na nang marami-rami na ang nainom nila. Medyo may tama lang sila pero hindi naman sila lasing. Hindi na komportable si Dante sa kilos ng amo. Panay na kasi ang hawak nito sa braso niya, pati na rin sa hita niya. Minsan nga, napapapigil pa ang paghinga niya dahil parang sa iba nadadapo ang kamay ng among babae. Dahil doon ay biglang nanikip ang shorts niya. Oh, saan ka naman pupunta? Namumungay ang mga matang tanong ni Hana. Iihi lang ako. Sagot naman ni Dante. Ma'am, ano pong... Nakakunot ang noo ni Dante habang hawak ang kamay ni Hana na mahigpit ang pagkakayakap sa kanya. Pinaghandaan ko ang araw na to para sa'yo, Dante. Gusto ko lang magpasalamat sa mga damay at pagpapasaya mo sa akin. Kaya nga bilang regalo, papasayahin kita. Mapang-akit na wika ng amo ni Dante pagkatapos ay lumuhod sa harapan niya. Paniguradong mapapaligaya mo rin ako ngayon, Dante. Dagdag pa ni Hana. Ma'am, mali po itong gusto nyo. Ginagalang ko po ang asawa mo at pati na ikaw. Huwag po sanang... Naputo lang sasabihin ni Dante nang biglang kumilos si Hana. Huwag ka nang mahiya sa akin, Dante. Tayo lang naman ang nandito. At pangakong hindi ito malalaman ng asawa ko. Maya-maya ay nagsalita ito. Sa sinabi ng ginang ay nawala na siya sa wisyo. Hinawakan niya na ang buhok ni Hana habang busy ito sa gusto nitong gawin. Nakikita niya ang magandang muka ng kanyang amo. Nakakabaliw ang bawat sandali. Kinatok siya ng tukso at wala siya sa sarili para mag-isip ng maayos sa mga oras na yun. Maya-maya pa ay tumayo na ang ginang. Nakangiti ito habang nakangiti sa kanya. Sige lang, Dante. Huwag mong pipigilan. Huwag nating pipigilang maging masaya. Sa atin ang buong gabi na to. Magiging masaya tayo at walang makakaalam kahit na sino. Mariing napapikit si Dante at pagmulat niya, agad niyang isinandal sa pader si Hana at tuluyan niya ng ginawa ang gusto nitong mangyari. Gusto ko yan. Kinikilig na bulong ni Hana sa kanya. Kaya ko ba yan? Maya-maya ay tanong sa kanya ng ginang. Napangiti siya dahil sa nakikitang itsura ni Hana. Ginusto mo to, Hana. Kaya panindigan mo. Wala nang atrasan to. Nakangisi si Dante. Pagkatapos ay pareho na silang nagkaroon ng sariling mundo. Salamat, Dante. Ibang-iba ka pala. Nakangiting puri sa kanya ni Hana. Baka sa mukha nito ang kaligayahan. Kapwa pa rin sila hinihingal. Sa 3 rounds ba naman nila dahil sa kasabikan, ay talagang hihingalin sila ni Hana. Sisiguraduhin kong tataas ang sahod mo para sa extra service mo. Wala na akong pakialam kay Lance. Ikaw na ang kailangan ko, Dante. Hindi niya nagustuhan ang sinabi ni Hana. Tama na ang minsan, Hana. Hindi na dapat maulit to. Dahil kahit ano pa ang dahilan mo, mali pa rin ang ginawa natin. Pinagbigyan lang natin ng isa't isa, pero hindi na dapat maulit to. Tsaka wala ka namang dapat gawin para sa akin,
Hindi ko naman ginawa yun para may makuha sa'yo. Wika niya kay Hana. Ikaw naman, wag mo nang isipin yun dahil ako nang bahala. Hinaplos ni Hana ang buhok niya. Basta sa susunod ulit, Dante. Siguradong hahanap-hanapin na kita. Ibang klase ang galing mo. Walang binatbat yung walang kwenta kong asawa. Napailing na lang si Dante habang nagbibihis ang amo. Nang makaalis na ito ay saka lang siya nakatulog dahil sa sobrang pagod. Lumipas ang mga araw, hindi pa rin mawala sa isip ni Dante ang ginawa nila ni Hana. At sa mga nagdaang araw na yun, wala siyang ginawa kundi iwasan ng kanyang among babae. Hindi pa rin niya lubos na maisip na pumayag siya sa gusto ni Hana. Mabuti na lang at nandyan ang amo niyang lalaki kaya effective ang pag-iwas niya. Marami siyang idinadahilan kay Hana kaya wala itong magawa. Biyernes ng umaga ay wala sa mood si Dante dahil umalis na naman ang kanyang among lalaki. Panigurado na kay Mirna na naman ang punta nun. Alam niya kasi sa sarili na mauulit at mauulit pa rin ang ginawa nila ni Hana. Natatakot lang siya na baka mahuli sila. Ngunit sa kabilang banda, bakit nga ba magagalit ang amo niyang lalaki? Wala nga itong ginawa kung hindi pumunta sa kabit nito. Minsan nga, naisip niya na deserve din ni Sir Lance na maloko. Kagaya ng ginagawa nito kung paano nito lokohin si Hana. Good morning. Bati ni Hana bago siya nito niyakap. Nanlaki naman ang mga mata ni Dante. Hana, ano ka ba? Nasa labas lang tayo. Pigil nito kay Hana. Wala naman si Lance. Siguradong nandun na naman yun sa babae niya. Kaya kumalma ka lang dyan dahil wala namang makakakita sa atin. Kaya nga hindi na ako nanguha ng bagong katulong para masolo kita kapag umalis na ang sir mo. Napahagikgik si Hana. Halika, sumama ka sa akin sa kwarto. Doon muna tayo tumambay para masaya. Nakangising wika ni Hana. Meron pa akong trabaho. Paliwanag ko naman sa kanya. Iwanan mo na lang yan at sumama ka sa akin. Hihintayin kita sa room ko. Seryosong sabi nito. Napakamot na lang ng ulo si Dante bago walang nagawa kundi ang sumunod sa amo. Pagpasok pa lang niya sa kwarto ay sabik siya nitong niyakap. Miss na kita, Dante. Bakit mo ba ako iniiwasan? Malambing na wika nito sa kanya. Hindi ba dapat kay Sir Lance mo ito ginagawa? Ganito ang gawin mo sa kanya para hindi siya maghanap ng iba. Sa sinabi niya ay sumimangot si Hana. Wala na akong pakialam sa kanya. Pwede bang maging masaya na lang tayo? Wika ni Hana pagkatapos, nakangiti itong hinila siya papunta sa kama. Hindi na siya nakatanggi sa mga sumunod na ginawa nito. Napabuntong hininga na lang si Dante at pinagbigyan ng kagustuhan ni Hana. Alam mo, kung ipinaparamdam lang sa akin ni sir mo na mahal niya ako, hindi ako maghahanap ng ibang magpapaligaya sa akin. Napatitig ako kay Hana. May point naman siya, pero hindi pa rin tama na niloloko namin ang asawa niya. Kahit anong mangyari, asawa niya pa rin yun at ako, lalong-lalo na ako. Hindi dapat ako nakikisali sa problemang mag-asawa nila. Lalo na at malaki pa rin ang tiwala sa akin ni Sir Lance. Pero kay hirap talikuran ng tukso. Yun bang binabagabag ka ng konsensya mo? Pero tuloy ka pa rin dahil nasisiyahan ng katawan mo. Nasosolve ang mga pangangailangan mo. Isang buwan nang nakalipas, nanatiling lihim ang mga ginagawa at namamagitan sa amin ni Hana. Walang kaalam-alam ang amo kong lalaki sa panloloko namin sa kanya. Paano nga ba nito malalaman kung busy rin naman ito sa ibang babae? Dante, ang sir mo uuwi pala mamaya kaya hindi tayo makakasalisi. Malungkot na wika ni Hana sa kanya. Gusto pa naman kitang makasama. Bakit ba kasi uuwi pa siya? Alam mo ba, Dante? Kung noon,
Inaasam-asam kong uwian niya ako. Ngayon hindi na. Wala na akong pakialam sa asawa ko. Mapait na wika ni Hana. Wala ka na ba talagang paki o gumaganti ka lang? Tanong ko habang titig na titig sa kanya. Hindi na importante yon, Dante. Ang mahalaga, masaya ako. Matigas na sagot ni Hana bago ako inirapan. Pwede bang lumabas ka muna? Gusto kong matulog. Tatawagan na lang kita mamaya kapag may kailangan ako. Napabuntong hininga si Dante bago sinunod ang nais ng amo. Maghapon ako nagpakabisi. Hindi naman ako tinawag ni Hana, kaya mas lalo ako napaisip. Mukhang nagalit siya sa akin. Kinabukasan, dahil day off ko ay lumabas ako. Pumunta ako sa bahay ng kaibigan kong si Lester. Dati siyang nagtatrabaho kila Sir Lance. Pero umalis siya dahil naghanap ng ibang trabaho. Kaya nga maiiwasan ko si Hana kahit isang araw lang. Sa pagpunta ko kila Lester, meron itong ipinakilalang babae sa akin, ang pinsan niyang si Noemi. Nagawi kasi kami sa bahay nito nang samahan kong bumili ng makakain si Lester. Nang makita ko si Noemi, ay agad akong humanga dito. Tama lang ang kanyang ganda. Pero sa katawan niya talaga ako sobrang humanga. Napaka-sexy at napakakinis. Ang ganda pa ng ngiti nito, nakakawala ng problema. Kinahapunan ay nasa bahay pa rin ako nila Lester. Nang makita kong nakatambay si Noemi sa labas ng tindahan, pinuntahan ko siya para makipagkwentuhan. Para naman makapagpalagayan kami ng loob at hindi naman ako nabigo. Ngunit sa gitna ng kwentuhan namin ni Noemi, ay bigla namang tumawag sa akin si Hana. Napabuntong hininga ako bago nagpaalam sa dalaga. Ano bang kailangan mo? Agad kong tanong sa kanya. Magkita tayo, Dante. Miss na kita, wika ni Hana. Tigilan mo na ako, Hana. Ha? What do you mean, Dante? Napahilot ako sa aking sentido. Siguro nga para matigil na ang ginagawa namin, ay kailangan na ako na ang tumapos. Bukas na bukas, magpapaalam na ako. Walang ganang sagot ko sa kanya. Maghanap na kayo ng bagong katiwala. Ayokong magpatuloy pa ang ginagawa natin. Dagdag ko pa. Ano? Hindi pwede yan, Dante. Napalakas ang boses ni Hana sa phone. Nakapagdesisyon na ako, Hana. Ayoko na talaga. So please tigilan mo na ako. Binaba ko na ang tawag bago napapikit ng mariin. Sumasakit ang ulo ko sa kanya. Ayokong dumating kami sa punto na malaman ng asawa niya ang ginagawa namin. Kaya habang hindi pa masyadong malalim ang pagtingin ni Hana sa akin, ay pinutol ko na. At isa pa, gusto kong magsimulang muli. Sasama ko kay Lester sa inaalok niya sa aking trabaho. Meron din akong planong ligawan si Noemi. Ang tukso, kapag dumating sa buhay ng tao ay mahirap iwasan. Kahit gaano ka pa kabait, kakatukin tayo ng tukso at gagawing makasalanan. Pero nasa atin na yan kung gugustuhin ba nating magbago o ituloy ang pagkakamaling nasimulan. Alam kong may pagkakamali ako. Hindi ko kailangang maghanap ng ibang taong sisisihin para linisin ang pagkatao ko. Hindi maitatama ang pagkakamali ng isa pang pagkakamali. Oo, ginusto ko ang lahat ng nangyari. Pero ang mahalaga ay gumawa ko ng paraan para maitama ang pagkakamaling yun. Kakalimutan ko ang makasalanan kong nakaraan at magsisimula sa maayos na paraan.